Um, Good afternoon! Ito po si Todo Tirador. At ang ating pong pag-usapan ngayon ay isang masigabong topic. At ito na yon, ibibigay ko sa inyo yung aking comment sa sa ginawa ng House of Representatives sa pagsagot sa utos ng Supreme Court sa kanila at ang mga tinatanong ng Supreme Court ay hindi nila po nasagot ng maayos. Ganon ba sila? May tinatago ba sila? Halata po na may tinatago ang House of Representatives sa kanilang sagot. Bakit po? Kasi yung sagot nila ay malayo sa tanong ng Supreme Court. Nako, ang una-una itatalakay natin ang mga instructions, orders of the Supreme Court for the House and Senate to answer in impeachment complaint of Sara. Ito yung key orders ha. Ang key orders ng Supreme Court ay sinabi nito na sagutin nila ang unang tanong na sinasabi rito. Ano na ba ang status ng tatlong impeachment na reklamo na sinampa ng mga private citizens? Yan ang unang tanong. Ang sagot nila ang layo. Sunod na tanong, anong eksaktong mga petsa na inendorso ng mga congressman ang mga tatlong status ng tatlong impeachment complaint? Yan ang pangalawang tanong. Pangatlong tanong, may delay ba na ginawa ang House of Representatives? Pwede bang i-delay ng House of Representatives Secretary General ang pag-transmit ng impeachment complaint sa Speaker? Pang-apat na tanong, ano ba ang mga time ng endorsement na inendorso ng mga congressmen yung tatlong impeachment complaint? Next is, sino ang sumulat ng mga articles impeachment at paano ito dinistribute ang kopya sa mga kasapi ng House members para basahin? At sino, kung nabigyan ng panahon o ng opportunity si Vice President Sara na sumagot sa mga ebidensya na nilatag laban sa kanya. Kung whether all endorsing members, kung ang lahat ng pumirma ng mga congressmen ay pinag-aralan ba nila ang kanilang pinirmahan? Naku, napakatindi. Napakatindi ng tanong. Siguro mas maganda plus ko sa screen. Grabe. Hindi simpleng tanong, hindi nasagot. Ito pag isa-isahin natin ha. Pero bago ang lahat na yan, i-share ko muna sa screen itong mga utos ng Supreme Court. So yan ha, key orders to the House of Representatives. Nakita niya status ng tatlong impeachment complaint na sinampa. Tanong, bakit kaya nagtatanong ang Supreme Court ng status? Isabi ng House of Representatives, wala daw yun eh. Next na tanong, anong eksaktong petsa na inendorso ng mga kanikanyang congressmen doon sa tatlong impeachment complaint? Pangatlong tanong, kung may pangyarihan ba ang Secretary General ng House of Representatives dahil si Secretary General Reginald Velasco na mag-delay o magtanggi ng pag-endorso ng reklamo ng impeachment papunta sa Speaker? Yan. Tapos yung pang-apat na tanong ng Supreme Court, kailan ba, anong petsa ba na mula sa pagka-endorso
ng reklamo ang mga nangyayari bago ito sinama sa order of business. Anong mga petsa ang involved? Anong timing? So mula sa pagtanggap hanggang sa pag-endorso. Number 5, who drafted the articles of impeachment? Sino bang sumulat ng articles of impeachment? At paano ba ito na binigay mga kopya sa lahat ng membro ng House of Representatives? Number 6, kung nabigyan ba ng pagkakataon si Vice President Duterte na sumagot sa mga ebidensya? Number 7, kung lahat ba na umendorso ng mga member na pumirma na 215 ay napag-aralan ba nila ang mga aligasyon at ebidensya? Naku, patay talaga. Tapos ito naman ang tanong sa Senate. The detailed response to the same points, A to K, listed in the resolution, confirmation whether the House followed procedures such as the one-year ban rule. So nagtatanong talaga ang Supreme Court kung nasunod ang one-year ban rule, whether it processed the endorsement, transmission, drafting, etc. So, kaya yan po ang nakalagay sa utos ng Supreme Court. So, ngayon, tingnan natin ang sagot ng House of Representatives. Ito po ang sagot ng House of Representatives. Mga sabi ko nga, paiwas. Ito. Ay, nako. Binababoy ninyong impeachment eh. Ito ang sagot. Ito naman si Princess Abante na anak ni kawatan ng pwesto na si Benny Abante. Talo na siya, inagaw pa niyang pwesto. Okay So sinabi niya, House answers Supreme Court order. So ito mga sagot nila. The House of Representatives complied with. So ito, umpisa natin. In a statement, sabi ng House of Representatives, si Princess Abante, Attorney Princess Abante, said the Office of the Solicitor General, ang abogado ng House ay nagsumite ng pleading para sa House of Representatives at na-email na. Na-email na ang sagot at saka ibibigay nila yung kopya ng papel sa Lunes. Sinabi ni Princess Abante na ang physical copy sa Lunes ibigay. Tapos si Vice President naman ay inakusan nila sa paglabag sa Constitution, panunuhol, tapos pang-graft and corruption, tapos pang-traidor sa tiwala ng bayan, at saka iba pang mga matataas na krimen. Yun ang sinasabi nila. Ngayon, ang complaints. Ito naman ngayon. What was the status of the first 3 complaints or first 3 impeachment complaint? Yan ang tanong ng Supreme Court. Tingnan natin, ano ang sagot ng mga House? Di ba, ordinary logic says kung ano status, pwede na sabihin, ito, status to, ano na to, archive na. Kasi archive naman ng 3 Dapat sinagot lang na archive na. Tingnan natin ang sagot nila. So, ang tanong, what was the status of the first 3 complaints for impeachment filed by private citizens? So, sagot ni Abante, all 3 initial complaints were included in the order. Ang layo. No? Ano ang status? Status, sabi niya, all 3 were included in the order of business. Status ba yung pag-inclusion ng order of business? Ang status, ibig sabihin po, nagtatanong kung ano na siya ngayon. Hindi na ano sa nakaraan. Tama ba ako? O kagaya kay Pastor Rodi Rabi. Tatanungin kita, Pastor Rodi Rabi, ano ang civil status mo ngayon? Kung may asawa ka, married, yan sasagot mo kung ano ka ngayon. Ang tanong sa kanila, what are the statuses of 3 complaints? Ang sagot ng House, alam mo naman, saan ba humugot ng rason ito, ng logic? Pero masagot niya, all 3 initial impeachment complaints were included in the order of business within the 10 session day period required by the Constitution. Status ba yan?
Ang status tinatanong kung nabasura nyo na o hindi. Asa na ba siya? Ang layo ng sagot. Pag sinabot, halimbawa, si Pedro, tinatanong, napatay ng asawa ni Pedro. Halimbawa, Pedro, what is your civil status? Isagutin ni Pedro, widower. Kasi namatay ng misis niya. O ikaw naman, Pedro, kasi na wala pa siyang asawa. What is your status? Single. Nang kasunod na araw, tinanong siya, Pedro, what is your status? Married. Bakit? Nakasal ako kahapon. Yan ang ibig po sabihin ng status. Pag tinatanong ko ang status, ano ang kalagayan mo ngayon? Ganun ang ibig sabihin ng tanong. Di ba ang layo, Pastor Rodi, Rabi? Ang layo ng sagot? Naku na puta, itong house na lang to. Tapos ito naman, pangalawang tanong ng Supreme Court. Exact dates of endorsements. Dapat, ang sagot nito, mga petsa, kung kailan inendorso. Yung tatlong complaints. Kasi ang pag-endorso niyan, pag sampa ng reklamo, meron kaagad congressman na mag-endorso. So ang tanong ng Supreme Court, yung tatlong reklamong impeachment, kailan inendorso? Ganon lang kasimple. Dapat, ini-expect natin na sagot nila ay petsa. Anong sagot nila? Wala, hindi nila sinagot eh. Basta sinabi lang nila, all three initial complaints were included in the order of business within 10 session days. Ganon kasimple ang ganon ang kasimple ang inyong sagot. Tingnan natin, baka meron dito isa. Ito, narration of facts ito ng writer. The first complaint was filed by Akbayan Party List Representative Percival Sindanya on December 2, 2024. The second was filed by Progressive Groups on December 4, 2024. It was endorsed by the Makabayan Bloc, which was then composed of ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, and Kabataan Party List Representative Raul Daniel Manuel. And the third was filed by religious groups, lawyers, and non-governmental organizations on December 19, 2024. It was endorsed by Camarines Sur 3rd District Representative Gabriel Bordado Jr. and Aambis UWA Party List Representatives Lex Anthony Chris Colada. The fourth was endorsed by 215 members on February 5, 2025. It ultimately constituted the articles of impeachment against Duterte. Tapos dinugtungan nila, the House stands by its position that all four complaints were handled in full compliance with the Constitution. Paiwas na sagot. Paiwas na sagot. Ang tanong sa inyo, exacted, kailan ang eksaktong petsa na inendorso? Ba't hindi nyo sinagot? Kung kailan inendorso? Bagay, tingnan natin dito. Isagot nila na the first was complaint was endorsed on December 2. May sagot naman pala. I stand corrected. The second, endorsed by Progressive Group on December 4. The third, endorsed by Akbay Gabriel Bordado and Ambis UWA Party List on December 19. Iyon ang sagot nila. And the fourth was endorsed by 215 congressional members on September 5. Okay, I stand corrected. Nasagot nila ang number 2 questions. Number 3 question. Whether House Secretary General delay or refuse. Dinilay ba ng House Secretary General mula ng pagkatanggap niya ang pagbigay ng kopya ng reklamo sa House Speaker? Yan. Ang problema dito, hindi nila sinagot. Tingnan natin kung may sagot sila. Discretion. The Supreme Court directed also sought to clarify whether the House Secretary General had discretion on when to transmit endorsed impeachment complaints to the Speaker. In compliance, the House emphasized that with utmost respect for the Supreme Court,
it was asserting its authority over its internal deliberative functions. An authority grounded on fundamental principle of separation powers and the legislature status as co-equal branch of government. Ang layo ng sagot. Ang tinatanong, kung may kapangyarihan ba sa Secretary General na upuan mo na o ibigay na kaagad ang reklamo na natanggap niya. Ganun lang kasimple ang tanong ng Supreme Court. Ang sagot, ulitin ko itong sagot nila. In the compliance, the House also sympathized, sabi niya, dito pa, the SC directive sought to clarify whether the House Secretary General had authority on when to transmit endorsed impeachment complaints to the Speaker. Ang sagot nila, in the compliance, the House emphasized that with utmost respect to the Supreme Court, it was ang kanilang sagot ay sinasabihan nila ang Supreme Court na hindi nila sasagutin. Kasi dapat respetuhin daw ng Supreme Court ang kanilang kapangyarihan. Anong sagot niya? Simple lang sagot yan. Yes, kung may kapangyarihan, yes or no lang. Bakit hindi nyo ginagawa? Kung kapadwano pa kayo niyan, nako, contempt na kayo. Simple lang ang sagot, yes or no. Tinatanong ko lang kung may kapangyarihan ba ang Secretary General na upuan. Ang sagot, yes or no lang. Bakit ang sagot niyang layo? Ulitin ko sagot nila ha. In the compliance, sa tanong kung may authority as si SecGen, ay ang sagot nila, in the compliance, the House emphasized that with the utmost respect to the Supreme Court, it was asserting its exclusive authority over the internal deliberative functions. Internal matter daw nila yun, hindi daw pwede pakialaman. Ay, nako. Isa pa, nagtatanong, another point of clarification of the Supreme Court made was whether the House members had time to peruse. Tinanong sila ng Supreme Court, yung fourth impeachment complaint ba na sinasabi ninyo, may sapat na panahon ba ang bawat member ng Kongreso na para basahin o sisain ang mga aligasyon at ebidensya doon sa fourth impeachment complaint? Yan po ang tanong ng Supreme Court. Ano ang sagot nila? Basahin natin ang sagot nila. Sabi nila, the House spokesperson said, there is no constitutional requirement detailing how individual members must review the complaint. Wala raw utos sa Constitution kung paano babasahin ng mga congressmen ang kopya ng kanilang impeachment complaint. Anong klaseng sagot yan? Tinatanong lamang kayo, kung may panahon, kung nagkaroon ba ng panahon ang mga kasapi ng House of Representatives sa yung 215, kung may panahon ba 215 na mabasa at mausisa mga ebidensya, yun ang tanong. Sagot nyo dito ay yes or no lang eh. Ay, nako. So, foul play na naman kayo. Sunod na tanong. Hindi kanila nasagot yung delay. Sinasabi nila, huwag nyo kaming tanongin sa Supreme Court. Kasi kapangyarihan namin to. Di ba pangbabastos yung sagot nilang yun? Di ba pangbabastos yun, Andrea Gueco? Mr. Romualdez Tampe? Habang luto, kinig Sir Toto, kahiya talaga. Sobrang kahiya itong mga congressmen na to. Ang tanong naman, na kung binigyan na ng panahon, ay sasagot nila, wala ka, huwag ka makialam. Yan ang sagot na sa Supreme Court. Kapangyarihan namin to ng House. Tama ba yun? Tapos tinanong din sila ng Supreme Court, kung nabigyan nila ng chance na sumagot si Duterte, na sumagot sa mga kaso, akusasyon. Anong sagot? Sagot nila? Di. Pagdating sa hearing, magkaroon din siya ng chance. Tama ba yun? Ang sagot lang yes or no. Ay, naluloko ako. Hindi ko alam kung matalino itong mga House of Representatives na binoto ninyo. Ang tanong simple lang, kung binigyan nyo ba ng chance
si Sara Duterte na sumagot. Ang sagot nyo, yes or no lang. Ang sinagot nyo, mabibigyan naman yan ng chance, ng opportunity na i-depensa ang sarili doon sa impeachment trial na. Aba, tama ba yun ang sagot na yan? Nako. Paano ngayon yan? Kung gano'n ang sagot nila. Actually, yun ang sinagot nila. Yung iba ay pabalang. Pabalang. Ano pang ibang tanong? Ang tanong sa kanila, timing. Sila daw may karapatan kung magsabi kung kailan ang timing sa pag-endorso. Yan. Tapos ang tanong, hindi nila nasagot kung sino ang sumulat ng impeachment complaint. Tinatago nila. Tapos, may tanong ang Supreme Court, kung ang lahat ba ng member na nagpumirma, nag-endorso sa impeachment complaint, sila ba ay may nagkaroon, ay napag-aralan ba nila ang aligasyon at ebidensya? Yun ang tanong ng Supreme Court. Hindi naman sinagot. Ano ba iton? Ha? Han-ano ini? Sabi ng Waray, tanong ng Waray. Oh, sabi naman ng Ilocano, Jack maawatan. Ay, nako. Paano ito? Sampa kayo ng reklamo tapos hindi nyo madepensahan. Yan ang pinaka-problema sa inyo. Ha? Speaker Romualdez! Ha? Ang kupal no, abogado ka pa naman. Bakit hindi nyo inayos ang reklamo? Marami pa namang lihitimo na reklamo doon, hindi natuloy matutuloy yan. Sapagkat binaboy ninyo ang reklamo. Grabe. Hindi masagot. Simpleng tanong, yes or no ang sagot. Di ba tanong? Hindi masagot. Simpleng tanong, kung binigyan nyo ng pagkakataon si Sara na magdepensa, hindi nyo sinagot. Tinanong kayo kung nasa loob ba ng order of business na sa ilalim ng Constitution, hindi nyo sinagot. Sinabi nyo kayo may kapangyarihan din. Paano ba ito? Paano ba ito, ladies and gentlemen? Ano na lang ngayon, babuyan na lang, bully style . Ay, magbasa na lang ako. Kay Jomar, angat. Long overdue impeachment trial ni Sara dahil sa mga tota ni Duterte family. Yun ang sinasabi mo. Ang pinag-usapan natin po dito, Jomar, ay yun ang sagot ng mga kaibigan mo na congressmen na tumanggap ng 150 million bawat isa. Pasensya ka na pero ang layo ng sagot mo. Ang layo sa topic, no? Ang pinag-usapan natin dito, ano ang sagot ng House of Representatives? Okay, Jomara, thank you for your comment. Reggie Regal Felipe, good afternoon, Dr. Toto. Good afternoon din. Sabi na Reggie Regal Felipe, madaming violation ang impeachment laban kay Inday Sara. O sila ang sumira ng kanilang reklamo. So, Pastor Rodi Rabi, good afternoon. God bless you, Dr. Kausing. Okay, isang muna natin. Tapos, Andrea Gueco, watching from Singapore. Ginaline Isaac, cite in contempt na yung mga congress pero sila yes or lang ang di pa masagot. Samantalang na noon sila need lang yes or no, contempt agad. Si Paduano, calling Paduano. I-contempt mo to kasama mo. Yes or no lang tinatanong, hindi marunong sumagot. Timoteo Maturan, hello po, kumusta po kayo? Attorney Dr. Kausing. Tapos, nuclear reactor reacts. Jomar, angat, 2015 tuta ni Tambi. Yan ang tanong. Ang simple lang tanong, hindi ba sasagot? Anak ng chets. Yun lamang po ang aking issue dito. Hindi ko pinag-usapan dito kung mananalo si Sara o hindi. Ang pinag-usapan lamang natin dito kung ano ba yung sagot ng House of Representatives sa utos ng Supreme Court. Ano ngayon ang magiging conclusion nito? Dahil hindi nyo nasagot, asahan ninyo na
magdidesisyon ang Supreme Court laban sa inyo. Iba, basura ng Supreme Court ang inyong impeachment complaint. Hindi nyo nasagot eh. Nakahalata ba kayo kung bakit nagtanong ang Supreme Court kung nabasa lahat ng mga pumirma? Nakahalata ba kayo? Nakahalata ba kayo kung bakit nagtatanong ang Supreme Court lahat ng mga detalye patungkol sa session days? Nakahalata ba kayo na kung bakit nagtatanong ang Supreme Court kung may kapangyarihan ba si Secretary General Reginald Velasco na na iupuan yung kanyang ang reklamong impeachment? Ibig po sabihin, isa lang ibig sabihin yan, na naghahanap lamang ng ebidensya ang Supreme Court. Parang kagaya kay Paduano. Alam na ni Paduano ang sagot. Magtatanong siya kung lilihis ang sagot ng tinatanong niya. Contempt! Ganon po yun. Kaya dapat kayo, ipapakontempt din kayo. Di ba? Tatawagan ko ngayon sinong mga makagrupo DDS. I-suggest ko sa kanila mag-cite in contempt. Alan Chua, bakit puro reklamo ang si Dilima at Carpio? Kung walang mali ang Isuar, wala bang karapatan ang BP na magkomento? Ay, siyempre may karapatan si BP. Si Charlie Whiskey, Congress is co-equal branch of the Supreme Court. I don't think na Charlie, ibang usapin po dito. As a Congress, as a member of as a House of Representatives, co-equal branch. Pero as a prosecutor, mas mababa ang rangko nila sa Supreme Court at saka sa impeachment court. Kasi ang tayo nila dito, prosecutor lamang sila. Tapos, ano pa, si Light Classic Cover, DDS Vlogger. Uy, ano kung tama naman sinasabi ko? Wala akong pakialam kung DDS Vlogger tawag mo sa akin. Basta kung ano ang totoo at tama ay inaargumento natin. Kakampihan mo bang house na yan? Light Classic Cover? Tingnan mo nga mali-mali ng sagot. Kakampihan mo pa? Where in the world will you place yourself? Pasensya na ha. Erlinda Talon, good PM Dr. watching from Saudi Arabia. Yokla Reactor Reacts, Charlie Whiskey, ang process na sa Constitution, only one complaint per year. Okay? So, siguro naman ay sapat na to para sabihin, i-point out ko lang sa inyo na ang House of Representatives ay hindi sumunod sa utos ng Supreme Court. Kaya ako mismo, as a citizen, hindi lang ako pwede mag-enter, pero as a citizen, pwede kami mag-suggest sa mga nagrereklamo na ipakontempt ang House of Representatives. So, magandang hapon po sa lahat at may kasunod po tayo.